Sa panahon ngayon, mahalaga ang pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa matematika. Ito ay pundasyon ng maraming aspeto ng ating buhay, mula sa pagbibilang ng sukli sa tindahan hanggang sa pagsusuri ng mga datos sa agham. Ngunit paano nga ba natin magagamit ang kaalaman sa matematika upang maging kapaki-pakinabang kung mismong wika ng pagtuturo ay mahirap unawain para sa ilan? Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo ng matematika. Ang wikang Filipino ay may kakayahang gawing mas simple at mas malinaw ang mga komplikadong konsepto ng matematika. Sa halip na gumamit ng mga teknikal at banyagang termino, binibigyang buhay ng ating wika ang mga ideya sa paraang mas malapit sa karanasan ng bawat Pilipino. Ito ay hindi lamang para gawing madali ang pag-aaral, kundi para ipakita rin na ang matematika ay hindi hiwalay sa ating kultura. Halimbawa, ang salitang fraksyon sa Ingles ay maaari nating itawag na bahagi sa Filipino. Ang paggamit ng bahagi ay nagbibigay ng mas konkretong larawan sa isipan ng mga mag-aaral. Kapag sinabi natin ang kalahati ng isang cake, mas maiintindihan ito dahil ginagamit natin ang wikang naglalarawan sa ating pang-araw-araw na karanasan. Paano nga ba natin mas magagamit ang wikang Filipino sa pagtuturo ng matematika? Narito ang ilan sa mga halimbawa. Kung si Liza ay may 10 mangga at binigyan niya ang kanyang kapatid ng 4, ilang mangga ang natira sa kanya? Sa ganitong paraan, ang mga mag-aaral ay mas madaling makakaugnay dahil ang mga salitang ginamit ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang problema ay hindi lamang numero, ito rin ay may kasamang kwento na nagpapadali ng pag-unawa. Ngayon, ating tunghayan ang ilan sa mga video na gumagamit ng wikang Filipino sa pagtalakay ng asignaturang matematika. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa araw na ito, bukod sa campus journalism at mga English lessons, gagawin natin yung special edition natin. Titingnan natin kung ano yung mga salita sa matematika sa wikang Filipino. Kalimitan na nating nararanasan yung mga ganitong tanong sa sarili natin. Tuwing nakakabasa tayo ng mga salitang Ingles, minsan napapaisip tayo na ano kaya ang kanyang translation sa Filipino, maging ang Filipino naman na translation niya sa Ingles. Bilang pagpupugay sa buwan ng wika, sa buwan ng Agosto, lahat ng mga salitang nabasa natin sa matematika ay titignan natin kung ano nga ba ang kanilang katumbas na salita sa wikang Filipino. Okay? Para sa unang bahagi, addition, katumbas na salita, palaragdagan, sum, dagup, total, kabuuan. Kung mapapansin natin, yung ibang mga salita dito ay nagagamit na natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay o sa pakikipagtalastasan. Kung mapapansin din natin, para kang nasa tongue twister edition. Kasi pag karaniwan sa mga Tagalog terms, sa mga salita sa Tagalog, ay nabubulol ka minsan, natutwist yung dila mo pag nahihirapan ka sa pagbigkas. Yung kasunod, subtraction, palabawasan, deduct, awasin, minuend, bawasin, subtrahend, pabawas, difference, kaibahan. Ang kasunod naman ay multiplication, palaramihan, multiplier, parami, multiplicand, damihin, product, bunga. At ang kasunod ay division, palahatian, dividend, hatiin, divisor, panati, remainder, labi, quotient, kinahatian. Kung mapapansin natin, malapit sa konsepto ng bawat salita ang kanilang katumbas na salita sa Filipino.
Hindi naman yan dapat ilayo. Isa sa mga batas sa pagta-translate ng mga salita sa isa pang lengguwahe ay kailangan nalalapit ito sa kanyang konsepto. Hindi pa pwede na gumawa ka ng sarili mong konsepto. Kailangan ito ay may katumbas or may kinalaman doon sa konseptong pinagkuhanan mo. Ito sa DepEd ang paggamit ng wikang kinagisnan sa pagtuturo ng math mula kinder hanggang grade 3. At ngayong buwan ng wika, inalam po namin kung paano nga ba ituturo ang math sa Filipino. Narito po ang report. Pariugat, parirami, palatuusan. Sa lalim ng mga katutubong terminong ito sa math, malamang dudugo ang mga ilong nyo kung ito ang gagamitin sa mga aralin. Kakaunti na lang ang nakakaalam ng mga ito dahil bukod sa di na madalas gamitin sa paaralan, bibihira rin ang mga libro sa matematika na nakalimbag sa wikang Filipino. Mahalaga yan dahil mas mabilis nga matuto ang bata kapag gamitin ang Filipino. Pero kailangan sabayan to sa pag-produce ng mga materyales, mga babasahin. No? At habang tumataas sila sa grade level, dapat mag-develop ng accompanying materials. No? Paano na lang ngayong iniuutos na ang mother tongue-based multilingual education o paggamit ng wikang kinagisnan sa pagtuturo ng math mula kinder hanggang grade 3? Ang wikang Ingles sa math, planong gamitin pagdating na ng grade 4. Paglilinaw ng DepEd, hindi raw ibig sabihin itong purong katutubong wika ang gagamitin. Hindi naman kinakailangang i-translate ang lahat ng salitang Ingles sa salitang Filipino sa pagtuturo ng asignaturang matematika. Dito sa UP Integrated School, halimbawa, wikang Filipino ang gamit sa pag-aaral ng math. Mula sa pagre-recite sa klase, ang multiplication ay paulit-ulit na addition. Hanggang sa laman ng libro, wikang Filipino ang gamit. Confident sila and at the same time mas nagpa-participate sila sa klase kasi nasasabi nila yung ideya nila na hindi na nila kailangang isipin pa kung ano yung English na paraan ng pagsabi ng kanilang sagot. So, mas nagiging interactive yung klase. Pag Filipino po, mas sanay na po ako gamitin yun. Pati mas madali po sa akin para gumamit po yun. Sa huli, ayon sa mga eksperto, magkakambal daw ang paglilinang ng wika sa maths sa pagpapahusay ng sistema ng pagtuturo nito nang ganap umanong makasabay ang Pilipinas sa ibang bansa. Para sa Saksi, Sherry Ann Torres nag-uulat. Mahigit isang linggo na lang, pasukan na pero patuloy pa rin ang training ng mga guro para sa bagong curriculum sa ilalim ng K-12 program ng Department of Education. Kasama rito ang pagtuturo ng math at science sa wikang Filipino mula kinder hanggang grade 3. Balitang hatid ni Cara David. Karamihan sa mga estudyante sa Pilipinas sa math at science nahihirapan. Katunayan sa Trends in International Mathematics and Science Study o TIMSS noong 2003, nangulelat ang Pilipinas sa 38 na bansa pagdating sa math. 34 ang ating ranking. Sa science, number 43 tayo sa 46 na bansang sinuri. Sa Justice Cecilia Muñoz Palma High School, halos kalahati ng kanilang grade 7 students bumagsak sa math at science kaya kailangan mag-remedial lessons. Ang dahilan, sa wikang Ingles daw kasi itinuturo ang asignatura. Itong mga bumagsak naming mga mag-aaral na ini-interview ko muna bago sila ma-enroll, tinatanong ko kung bakit mababa, ang karamihan sa sinasabi ay hindi po namin naiintindihan. Bakit anak hindi naintindihan? Kasi po Ingles. Nitong taon, sinubukan nilang ituro ang science at math sa dalawang wika. Ingles ang leksyon pero Filipino ang eksplanasyon. Ang resulta, nanalo at nagtop sa ilang math competitions ang kanilang eskwelahan. Ang pagtuturo gamit ang mother tongue o nakagis ng wika ang isa sa mga layunin ng K-12 program ng Department of Education o DepEd. Sa ilalim ng programa mula kinder hanggang grade 3, ituturo ang math at science sa sariling wika. Pagdating ng grade 4 hanggang high school, sa Ingles na ito ituturo pero maaari pa rin gumamit ng Filipino sa pagpapaliwanag. Mas mahirap kasing maintindihan ang isang konsepto kung ang wikang ginagamit pang turo ay di mo rin lubusang naiintindihan. Pag sumukat ka, dapat mas malaki, mas maliit.
pag nag-compare ka. Kasi kapag less, greater than and less than, so iniaral mo na yung concept ng larger and smaller, inaaral mo pa yung vocabulary. Correct. Samantalang kung gamitin mo na lang yung wika ng bata, ang focus mo yung concept, hindi yung language. Ang ibang science at math terms, di naman daw kailangang isalin pa sa Filipino. Gagamitin kung ano man ang mas naiintindihan ng bata. Magiging mas hands-on na rin ang pagtuturo, gagamit daw ng iba't ibang teknolohiya, visual aids at demonstration. You start from where the child is, di ba? And therefore, you use that language the child is good at, di ba? Kung saan siya magaling para matuto ng mga subject matter at content. Kasi nagiging malaya ang isip kapag hindi mo na iniisip kung paano i-translate yun, di ba, sa ibang wika. Sa ngayon, patuloy ang training ng mga guro sa bagong curriculum ng K-12. Pero sa huling suma, nasa bata at magulang pa rin ang susi para magtagumpay ang programa. Kahit anong haba ng pag-aaral ng bata, na hindi naman, kung hindi siya interesado, hindi siya focus, at hindi supportive ang pamilya, hindi rin. Cara David, GMA News. Ang matematika ay madalas tingnan bilang isang banyagang konsepto dahil maraming terminong ginagamit dito ay nakabatay sa Ingles. Ngunit sa paggamit ng Filipino, binibigyan diin natin na ang matematika ay maaaring magtulay sa pagitan ng ating kaalaman at kultura. Ang 10 piso, 3 bahagi ng tinapay o anggulo ng bahay ay ilan lamang sa mga halimbawa kung paanong ang matematika ay konektado sa ating araw-araw na buhay bilang Pilipino. Sa huli, ang matematika ay para sa lahat at sa paggamit ng wikang Filipino, mas binibigyan natin ng pagkakataon ang bawat Pilipino na maabot ang kanilang potensyal. Hindi lamang natin ipinapakita ang halaga ng kaalaman, kundi pati ang pagmamalaki sa ating sariling wika. Sama-sama nating gawing makabuluhan ang matematika sa wikang Filipino, sapagkat ang wika at karunungan ay ating yaman, at sa kanilang pagsasanib, nagiging mas matatag ang ating kinabukasan. Ito ang wikang Filipino sa larangan ng matematika, gawa ng BSED Filipino 2A.